Nauubusan na raw ang Pilipinas ng resupply ship na ipapadala sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi yan ni AFP Western Command Vice Admiral Carlos na kabilang sa mga sugatan sa pag-water cannon ng China Coast Guard kamakalawa sa resupply ship na Onaiza May 4. Balitang hatid ni Joseph Morong. Habang nasa resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarap ng mga sakay ng Onaiza May 4 ang pambobomba ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard. Kung dati pahapyaw lamang ang pambobomba ng tubig ng China, direktang tinamaan ang salamin ng bintana ng barko ng Pilipinas. Nasugatan sa nabasag na salamin ng 4 na tauhan ng Onaiza May 4. Nasugatan din sa kamay si AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na sakay mismo ng winotter cannon na barko. Sa drone shot ng PCG, kitang-kita ang pagtama ng tubig sa ating barko. You must off your course and leave immediately. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Para gamutin ang mga sugatan, nagpadala ang BRP Sindangan ng medical team na binantayan naman ng China Coast Guard. Bago yan, dumikit hanggang sa kumaskas ang China Coast Guard vessel sa BRP Sindangan. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision. The Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. Perhaps that it was deliberate on their part. Nakalusot naman ang Onaiza May 1 na nakapag-supply sa BRP Sierra Madre. Ineskorta naman ng BRP Gregorio del Pilar ang Onaiza May 4 at BRP Sindangan pabalik ng Palawan. Wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi pa ito dahilan para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. We continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous action. I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, Pilipinas ang muling sumira sa anilay pangako nito sa China at Pilipinas daw ang gumagawa ng gulo. Ayon naman sa DFA, wala raw kasunduan na pinasok ang Pilipinas sa China tungkol sa Ayungin. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of the Ayungin Shoal. That has not been supported by any shred of credible evidence, sirang plaka. Paulit-ulit. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.